These ex-MCGI exiters, especially Willie Santiago, were and are super evildoers. Their seemingly unnoticeable but gradually revealed super evil doings while in the MCGI, pretending Brethren extremely escalates exponentially after their claimed exit. They are now irrefutably providing their mastery, expertise in fabricating and propagating super satanic lies, expositories, accusations, etc., effectively manifesting and carrying out the devil's great anger against the people of God this present dispensation. Only the gullible and super wicked persons will believe, embrace their super satanic lies, accusations, expositories, etc. Comments from Whitey from Elida Villa 886. So dito, special mention ka, Kawili eh. Salamat at ako ay hindi pa rin nakakalimutan. So, special mention ka dyan. So, ano masasabi mo dyan sa point na yan na di umano ang mga exiter daw ng MCGI, lalo ka na raw, ano, ay hanggang ngayon, sobrang masasama daw ang ginagawa. Mula noon hanggang ngayon. Na yung akala mo, simpleng bagay lang, pero kalaunan, lumalabas palang masasama pala tayong mga tao. Na lalo pa tayo di umanong lumalala pagkatapos na umalis tayo sa MCGI. Anong masasabi mo dyan? Pagtanggol mo nga kaming mga exiter. Ngayon, silang nagpaparatang na nagsasabing tayo mga sinungaling, sila yung sinungaling. Ganun lang yun. Hindi mahirap maintindihan itong aking sinasabi kasi kung nga ako'y nanggaling dyan sa samahan na yan, sa loob ng 19 na taon, kabisado ko lang ang galawan dyan, Brother DK. 1990 pa lang ang matunog na pangalan nun yung Lolita Hison, yung may-ari ng Pampangas Best. Natatandaan mo yung Brother DK? Oo. Ay, di ba? Dahil si Brad Ele ay nagkaroon ng kaso dahil dinimanda siya noong Lolita Hison doon sa bouncing check. Ang sabi ni Brad Ele, masamang tao yung Lolita Hison. Tapos sinabihan pa niya ang kapatiran na huwag tatangkilikin yung Pampangas Best, di ba? Pero Brother Dicky, pag pinag-aralan mo, yung sinasabi niyang masamang tao na si Lolita Hison, may mga kapatid yun sa ang dating daan. At yung mga kapatid niya sa ang dating daan, tinutulungan pa rin ng Lolita Hison kasi yun ang ate sinusuportahan niya yung kasi may mga kapatid siya na lugi ang mga negosyo dahil may turo si Soriano, bawal kumain ng balot, bawal magtinda ng balot, Brother DK. Oo. Di nalugi yung negosyo noong Brother Teddy Olalia, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Yun ang pangalan doon. Nalugi yung kanyang negosyong balutan, sinara na niya dahil bawal nga ni Bradley di yung Lolita Hison na pinasasama ni Brad Eli sa kapatiran, yun ang tumutulong dito sa kapatid niya na nawalan ng hanap buhay. Tapos yun naman kapatid niya na yun, tumutulong naman kay Brad Eli. O di pag-aralan mo yung yung pangyayari, Brother DK. Pinasasama ni Brad Eli yung Lolita Hison, pero yung Lolita Hison na yon nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid na naiwang mga miyembro diyan sa grupo ni Fratelli. Tapos, yung tinutulungan niya mga kapatid, yun naman na nag-aabuloy, sumusuporta kay Brother Eli. Di makikita mo na hindi talaga totoo yung sinasabi na masamang tao yung umaalis sa samahan. Kasi kaya naman umalis yung Lolita Hison, napatunayan niya na si Brad Eli magaling lang mangutang. Pero pagka sisingilin na para magbayad, ayun, magkakagalit na kayo, Brother DK. Oo. Yun ang saklap, ano? Pagdating talaga sa mga exiter, ang init ng mata nila eh. Gano'n naman talaga, Brother DK. Pagka umalis ka roon sa kulto na yon sa MCGI, lahat naman ng mga masasamang salita, asahan mo na yun ang ipupukol sa'yo. Pinapalabas nila na pagka umalis sa kanilang grupo, masamang tao na.
Hindi matinong tao. Pero ano yun babalik na rin mo lang naman yon, Brother BK. Ang tawag doon reverse psychology Yung sinasabi nilang masamang tao yung lumabas, balik na rin mo, mabuting tao yon. Yung sinasabi nilang mga hindi matitino ang isip, babalik na rin mo lang, matitino ang isip ng mga lumabas. Oo nga. Nag-iisip di ba? Saka ako, Brother Dick, ganito pa. Baka nakalimutan nila yung noong araw na madalas sabihin ni Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, kahit siya may mga galit sa kanya, may mga sinasabing hindi maganda sa kanya, ang sabi ni Brad Eli, hindi naman sasakit ang ngipin ko, hindi naman sasakit ang tiyan ko diyan sa mga sasabihin nyo laban sa akin. Masarap pa rin ang tulog ko. Magana pa rin naman ang pagkain ko. Ganon, Brother D. Ganon din ang in-apply ko Pag alis ko sa MCGI, yun ang aking naging panuntulan din. Hindi sasakit ang ngipin ko, hindi sasakit ang tiyan ko, dyan sa mga sasabihin nila laban sa akin. Tuloy pa rin, nakakakain pa rin ako ng masarap. Nadadasahan ko pa yung pagkain ko. Tapos masarap pa rin naman ang tulog ko, Brother DK. Oo nga naman. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Sabi nga nila, hindi naman liliit ang subo mo, ika nga. Yes, oo. Kaya nga, eto, di ba, since 2009, pag-exit ko, ngayon 2025 na, di ba, ako pa rin ito, Brother DK. Si Brother Willie Santiago pa rin ito. Wala namang nagtato di ba? Tama. Ano pa rin, matatas pa rin ang karisma, di ba? Tingnan mo naman yung mga kitik, killer smile, di ba? Teka, balikan ko yung point of view natin. Ano point of view mo tungkol doon? Halimbawa nga naman, social gathering, napainom ng kapiraso. Kasalanang mabigat na ba yun? Alam nyo, mga kasama, si Jesus Christ, pag binasa mo Bible, ang unang ginawang himala niya, yung tubig ginawa niyang alak, Brother Deacon. Doon pa lang sa umpisang himala na ginawa ni Jesus Christ, alak na nga Tapos mamasamain naman ngayon ng MCGI. Naloko na. Oo nga. Ilan nga ang punto. Ito, may point of view si Pau Vargas dito. Sabi niya, my point of view is, you can drink. You just have to be wiser cause the devil is wine. Okay lang naman daw anya na uminom, kaya lang dapat daw maging maingat ka kasi baka mamaya yung alak panggalingan ng gulo. Tama. May point naman siya ron, di ba? Oo, kasi sa Bible, mga kasama, ang talagang kinokondena. Let me use the word kinokondena. Yung paglalasing. Sinasabi sa Galatia 5:19-21, paglalasing hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Paglalasing ang ipinagbabawal. Brother BK. Oo, at kung ikukalipay mo yung paglalasing, that's more than normal, di ba? Excessive na. Yes. Kumbaga, yung mga nabanggit na mga kasama, sumasang-ayon ako in moderation. Kagaya nito, merong nasa abroad, giniginaw, Brother DK. Tinawagan ko, Brother Willie, sobrang ginaw dito sa lugar ko. Pwede bang makasyat ng alak para uminit ang aking pakiramdam, uminit ang aking... Sabi ko, go ahead. Go ahead. Kasi yun ang sitwasyon niya doon sa lugar niya. Malamig yung bansa na kinaroroonan niya. Sige ka, uminom ka ako kapatid para uminit ang katawan mo dyan. That makes sense, di ba? So, beneficial pa rin sa katawan. Yes, kasi nga, doon tayo sa nakasulat sa Bible, paglalasing. Paglalasing ang pinagbabawal, Brother DK. Dun daw ngayon sa kasalukuyang administrasyon, sabi nakita ko rito, bawal na daw talaga totally lahat ng alak. Kay 1 peso. Ano lang yan, dahil nabulgar yung Area 52. Asahan mo dyan sa mga mapagpunwari na yan. Nandito pa nung araw si Brad Eli Di ba meron siya mga CIS, yung mga security. Ang tawag dun mismo ni KDR, tropang walang sumbungan Tropang walang sumbungan. Kanya-kanyang galawan, banat sa kariba. Kasi ang ginawa yung bote ng soft drinks, para wag silang mahalata, dun nilagay yung iniinom nilang mga alak. Talaga lang kaya nung yan yung mga bisto, tinawag silang tropang walang sumbungan. Kasi nagsintihan na sila. Yung mga, mismong mga escort nung magtsuhin. Yung mga naglalasingan na pala.
Ay, anak ng pating, oo. Yan ang yan ang punto natin, Ka Willie, meron bang sitas na gano'n? Meron bang Bible verse na gano'n? Yung maliliit na bagay masyadong detalyado sila na iniintindi. Pero yung malalaking bagay, hindi nila binibigyan ng pansin, eh nagagawa naman nila, 'di ba? Yun yung sinasabi sa Biblia na yung mga mapagpaimbabaw sa Mateo 23:24. Oo. Kayong mga tagakay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Yung lamok, kayang-kayang salain. Talagang hindi makakalusot. Pero yung malaking kamelyo, yun naman ang kanilang nilulunok. Brother Dick, para Oo. pang ganito, bibigyan ko halimbawa. Noong magbe-birthday yung anak ko, nagpadala ko ng birthday card dyan sa may pasalamatan sa Apalit. Abay, na-intercept yung birthday card, naharang ng gwardiya. Naharang. Bakit? Di ko sa Dahil balot galing ko. sa Dahil Santiago. yung anak ko naharang sa gate ng gwardiya, hindi nakalusot yung aking birthday card para kay Limuel. Tapos paglipat ng ilang buwan nabalitaan ko, sa loob ng pasalamatan, may nailusot na palakol. Nagkapalakulan ng ulo dun sa pasalamatan. Oh, Sabi ko, mas naharang yung card. ba't ganun ka ako? Yung aking birthday card na naharang, pero yung palakol na ilusot. Ano ba Naloko yan? na. Amira, oo. Maliit na bagay nabibigyan ng pansin no? Como galing sa Santiago, di ba? Pero yung malaking punto na dapat sanang maintindi nila, hindi nabibigyan ng pansin. Yan ang masama, Ka Willie. Total, pumasok ka na rin lang. Merong isang komento rito. Tingnan ko kung ano point of view mo rito at point of view rin na rin ng mga kasama natin na nandito sa Zoom. These ex-MCGI exiters, especially Willie Santiago, were and are super evildoers. Their seemingly unnoticeable but gradually revealed super evil doings while in the MCGI, pretending brethren extremely escalates exponentially after their claimed exit. They are now irrefutably providing their mastery expertise in fabricating and propagating super satanic lies, expositories, accusations, etc., effectively manifesting and carrying out the devil's great anger against the people of God this present dispensation. Only the gullible and super wicked persons will believe, embrace their super satanic lies, accusations, expositories, etc. Comments from Whitey from Elida Villa 886. So dito, special mention ka, Kawili eh. Salamat. At ako hindi pa rin nakakalimutan. So, special mention ka dyan. So, ano masasabi mo dyan sa point na yan na di umano ang mga exiter daw ng MCGI, lalo ka na raw, ay hanggang ngayon, sobrang masasama daw ang ginagawa. Mula noon hanggang ngayon. Na yung akala mo, simpleng bagay lang, pero kalaunan, lumalabas palang masasama pala tayong mga tao. Na lalo pa tayo di umanong lumalala pagkatapos na umalis tayo sa MCGI. Anong masasabi mo dyan? Pagtanggol mo nga kaming mga exiter. Kagaya ng nasabi ko, na kung meron man silang sinasabi na laban sa atin, ang gagawin lang naman natin, babalik ta rin yun. Babalik ta rin lang. Sabi nila, masasama tayo. Ano ba ang kabaliktaran ng masama? Mabuti. Diba? O sinasabi nilang tayo may sinungaling, baliktarin lang naman yon. Ibig sabihin, tayo nagsasabi ng totoo. Ngayon, silang nagpaparatang na nagsasabing tayo may mga sinungaling, sila yung sinungaling. Ganun lang yun. Hindi mahirap maintindihan itong aking sinasabi kasi kung ako'y nanggaling dyan sa samahan na yan, sa loob ng 19 na taon, kabisado ko lang ang galawan dyan, Brother DK. 1990 pa lang ang matunog na pangalan nun yung Lolita Hison, yung may-ari ng Pampangas Best. Natatandaan mo yung Brother DK? Oo. Ay, di ba? Dahil si Brad Ele ay nagkaroon ng kaso dahil dinimanda siya noong Lolita Hison doon sa bouncing check. Ang sabi ni Brad Ele, masamang tao yung Lolita Hison. Tapos sinabihan pa niya ang kapatiran na huwag tatangkilikin yung Pampangas Best. Diba? Pero Brother DK, pag pinag-aralan mo, yung sinasabi niyang masamang tao na si Lolita Hison, may mga kapatid yun sa ang dating daan.
at yung mga kapatid niya sa ang dating daan, tinutulungan pa rin ng Lolita Hison kasi yun ang ate eh. Sinusuportahan niya yung kasi may mga kapatid siya na lugi ang mga negosyo dahil may turo si Soriano, bawal kumain ng balot, bawal magtinda ng balot, Brother DK. Oo. Di nalugi ng negosyo noong Brother Teddy Olalia, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Yun ang pangalan doon. Nalugi yung kanyang negosyong balutan, sinaranan niya dahil bawal nga ni Bradelli eh. Di yung Lolita Hison na pinasasama ni Brad Eli sa kapatiran, yun ang tumutulong dito sa kapatid niya na nawalan ng hanap buhay. Tapos yun naman kapatid niya na yun, tumutulong naman kay Brad Eli. O di pag-aralan mo yung pangyayari, Brother DK. Pinasasama ni Brad Eli yung Lolita Hison, pero yung Lolita Hison na yun, nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid na naiwang mga miyembro diyan sa grupo ni Brad Eli. Tapos, yung tinutulungan niya mga kapatid, yun naman na nag-aabuloy, sumusuporta kay Brother Eli. Di makikita mo na hindi talaga totoo yung sinasabi na masamang tao yung umaalis sa samahan. Kasi kaya naman umalis yung Lolita Hison, napatunayan niya na si Brad Eli magaling lang mangutang. Pero pagka sisingilin na para magbayad, ayun, magkakagalit na kayo, Brother DK. Oo. Yun ang saklap, Pagdating talaga sa mga Exeter, ang init ng mata nila eh. Yes, lalo kapag ikaw ay may pautang at maniningil ka na. Ilan na yung milyonarya na nakita ko nagkaganon, na pagka sinisingil na si Brad Eli, gagawa na ng kwento. Sasabihin, may gusto kay Brad Eli, laway na laway kay Brad Eli, pinagpapantasyahan si Brad Eli. Ilang milyonarya na, Brother DK, ang ginawa ng kwento. Kasi nga, noong sila'y naniningil na ng pautang nila, gagawa na ng kwento, papasamain na. Maniniwala naman yung mga uto-uto, Brother DK, yung mga hindi nag-imbestiga. O yan ang aking dyan, nasaksihan dyan sa loob ng 19 na taon. Oo, at ang masama pa nito, ang laging pukol ng sisi, hindi sa kanila eh. Lahat ang pukol ng sisi sa mga ibang tao eh. Yes, si Brother Eli, gano'n naman talaga. Pasensya na kung mayroong mga nakakarinig sa akin na mga Brad Eli pa. Hindi nyo ba napansin, kahit sa mga turo, sino lagi sinisisi ni Brad Eli? Yung Nicolas Perez, di ba, Brother DK? Ang bukang bibig, laging si Perez ang mali eh.